So, good morning mga tropang gala. This is day 5, Philippine Loop. Oh, may mall pala rito. City Mall. Okay, hopefully maging safe ang biyahe natin today. Ang sarap talaga ng hangin dito sa sa probinsya. Malayong malayo siya sa quality ng hangin sa Manila. Sobra. So again, maraming salamat sa pagtanggap nyo sa akin, Tatay Jim, Aina, Paring Nissan Mataya. So saktong 8:30 tayo umalis doon sa kanila. Didiretso na tayo ng Rojas Port. Tapos tatawid tayo pa Katiklan. Tapos sa Katiklan nahanap tayo ng pwedeng tuluyan. Kwento sa akin ni Aina, pwede naman daw pumasok ng Boracay na parang nag-walk-in ka lang. So, sasakay ka lang ng bangka papunta sa Boracay. So, iiwan natin yung motor sa Katiklan. Kung saan man tayo makakapag-check-in doon. Tapos bukas ng umaga, pupunta tayo ng Boracay. Tapos hanggang mga siguro pahapon. Tapos babalik tayo ng Katiklan dun sa pinag-check-inan natin. Tapos diretso tayo ng Iloilo. Hindi tayo mag-i-stay na matagal sa island ng Panay. Kasi yung panahon ngayon, meron silang problema sa kuryente. Madalas nagkakaroon ng brownout, bigla-bigla. Hindi tayo pwede mag-stay doon para magtrabaho. Kailangan makatawid tayo ng Bacolod. Tapos doon sa Bacolod, doon na tayo maghanap na matutuluyan. So yan, update ko na lang kayo mamaya. Diyan lang kayo. Mag-intro muna tayo. Ang pagharap sa isang hamon ay hindi sukatan ng tunay na lakas. Ito ay nasusukat sa iyong determinasyon na magpatuloy kahit wala ka na ibubuga. Ang sarap sa pakiramdam na natapos mo ang isang bagay na hindi ka nagdalawang isip gawin. Samahan niyo ako! Let's conquer the Philippines! Woo! Ayan, nandito na tayo. Taob ako. Saan yung PPA kaya? Eto? Wala pa? Okay. Yan, Port of Rojas. So, ito yung gate. Yan, Port of Rojas. Tapos naghihintay tayo ng natin, ng Roro. So, ang alis namin alas 2 ng hapon. Tapos yung biyahe daw, 7 hours. So, ang dating natin doon mga 9 PM na. Matutulog tayo sa Katiklan. Tapos kinabukasan umaga pupunta tayo ng Boracay. Tapos day tour lang tayo doon, balik din tayo kagad. Tapos pagkatapos noon, babiyahe na tayo pa Iloilo. Tapos hopefully makatawid kagad the same day bukas from Iloilo to Bacolod. Yun. So abang-abang lang muna tayo dito. Okay, dyan lang kayo. Jollibee naman.
Ito yung ano, crunchy chicken sandwich. Tapos chicken joy, 1 piece. Ngayon na to, ito muna habang naghihintay kasi mahaba-haba yung biyahe natin. Kain muna. Kamusta naman tong ano? Kamusta naman tong crunchy chicken nila? Mas masarap pa rin yan sa ano, sa McDo. Medyo ano siya, medyo matigas. Pero ano siya, wala siyang anghang. Yung sa McDo kasi kahit paano may anghang. May konting sipa. Ito wala. Pero okay na rin. Iba na yung kulay ng dagat dito. Mas asul na siya kesa yun dun sa part ng ano, ng Batangas to Calapan. Mas maganda na yung dagat, yung kulay ng dagat. Malaki din pala itong sasakyan natin. Kasi sabi wala daw ano, wala daw tulugan, upuan lang. Ayan siya. Ayan siya. Ayan yung tubig dito, asul talaga. Ayan o, asul. Thank you. Pasok na tayo. So karamihan truck ang sinasakay dito. May TV. Perfect. Diyan na lang tayo kakain. Umiihi. Ayan ang port. Ayos. Relax muna. Hindi daw pala 7 hours, so according dun kay kuya yung nagtatalib, so siya yung nakasakay dito sa barko eh, o etong Roro na to, 5 hours lang daw, so darating tayo dun 7 PM. Tapos bala na pagdating dun kasi walang malinaw na sagot pa eh, so hindi ko pa alam kung makakapag ano ba tayo sa ano bukas sa Boracay. Hindi pa sure kung mag-i-stay ba tayo ng Katiklan, doon tayo mag-check-in, tapos kinabukasan ng umaga, Boracay, mga tanghali, alis na ng Boracay, balik na ng Katiklan, tapos biyahe na pa Iloilo. O kaya, meron daw pwedeng paradahan doon na pay parking, paparada ko yung motor doon, kaso ang downside nun yung mga gamit ko. Dadalhin ko lahat papunta sa Boracay, tapos sa Boracay ako mag-check-in. So bahala na. Tingnan natin kung anong options natin.
And hopefully yun, makapag Boracay tayo. 1:44. So 2 PM daw alis to, pero umaandar na yung makina. Tapos sinasakay na yung ibang mga truck. Pero okay na rin tumupuan na to, relaxing to. Makakatulog tayo dito ng konti. Kaya mga tropang gala, may namit tayo dito. Sir Melvin. Sir Melvin Aguilion. Nakita kami doon pa lang sa may gate net netong port. Yeah, shout out si kay shout out sa One Gun Pilipinas Mindoro, Bong Luzon, kay Congressman and Admin AJ. Welcome. Pagka papamember din ako pagka naisipan. Ang bait ni sir binigyan ako ng tubig. At saka yun, sarap ng kwentuhan namin kasi ang sabi dito sa port, 2:00 daw ang larga namin. 3:30 na, sakto 3:30. Parang ngayon pa lang kami aalis kasi kaka-check lang ng Coast Guard. May tindahan naman dito, pero meron tayong dalang tubig at saka yung chicken joy nga. Maya-maya ako nakakainin yan. Siguro pag nangangalahati na sa biyahe. So pagkalahati na ng biyahe yun, balik ako, update ko kayo. Finally, naka-check-in na tayo. Actually, kanina pa ako dumating. Mga siguro parang magto-12. Na ngayon, magwa-1 na. Kasi nangyari, na-delay kami ng pagdaong dyan sa Katiklan Jettyport kasi merong barko, yung to go, na nagsasakay ng pasahero papuntang Palawan daw. So na-delay kami parang 1.5 oras ulit. So total of 3 hours. Ang biyahe namin 6 na oras. So parang more than 9 hours kami nasa Roro. Kasi bago pa man mag 2:00 nakasakay na kami dun. I'm finally situated here. Talagang English yun. So ito, may nakita akong lodging house. Malapit lang, walking distance lang sa Katiklan Port. Katabi siya ng Angel's Burger yata, basta burger joint, tapos tapat siya ng Land Bank. So from Katiklan Jettyport, paglabas mo, pagkaliwa, mga ilang steps lang, makikita mo na siya kagad. Yung katabi ng Land Bank, Shell gasoline station. So yun yung mga landmarks. So Casimiro Lodging House. Ang nila dito, etong room na to is 700 pesos. Tas 24 hours na yun. Inaano ko nga kung pwede akong humingi ng discount kasi nag-check-in ako almost 12 midnight na. Tapos ang check-out kinabukasan is 10 a.m. Tapos yun, plano ko magstay pa dito. So hindi naman pwede hanggang 10 lang tayo bukas. Pupunta tayo ng Boracay, di ba?
So, punta tayo ng Boracay bukas. Tapos, balik tayo dito. Matutulog ulit tayo dito. Tapos, kinabukasan na tayo ng umaga. Siguro mga 6 or 7, aalis. Papuntang Iloilo. Para ma-enjoy din naman natin yung yung Boracay natin. So, ibig sabihin, pwede tayong mag-inom-inom doon, konti. Stay tayo sandali. Tapos, afternoon, balik. Pahinga dito, tapos kinabukasan biyahe tayo. Yung kinabukasan kasi madaling araw may pasok na ako, so hopefully from Iloilo pagka napaaga tawid na tayo kagad ng Bacolod kasi alam niyo naman ang problema sa Panay ngayon. Ewan ko kung nanonood kayo ng balita, nagkakaroon sila ng problema sa sa kuryente. So yun, meron silang undocs dun sa tapat mismo ng Katiklan Port. Bumalik kasi ako doon dahil nakalimutan ko magpicture doon sa port. So yun, bumalik ako. sinuot ko na lang yung Philippine look t-shirt ko. Tapos nagpa-picture ako. Tapos nandun na rin naman yung undocs, so bumili na ako ng undocs. Total situated na tayo dito, okay na tayo dito sa tinuluyan natin. So ayan, chicken. So kanina chicken kinain natin, tapos ngayon chicken ulit. Wala naman tayong choice, di ba? Kasi yung mga karinderya sarado na. Ang dapat sisihin dito yung Montenegro. Kasi 2 beses kami na delay. Ay nako. Hindi kasi ako umabot doon sa doon sa Starline. Ewan ko kung tama, Starline. Ang alis noon 11 AM. Meron pa dapat isang motor na available. Kaso, cash lang pala ang pwede mo ibayad sa kanila. So, hindi na ako nag-withdraw dahil akala ko pwedeng card ang gamitin. Alam niyo na kasi, di ba? Yun nangyari nung last time. Nung nahulugan ako ng bag, kasama yung wallet ko. So, sayang yung pera na nandoon. Kaka-withdraw ko pa lang naman. Tapos yun, yun ang nangyari. Isa na lang yung slot. Kulang ako ng 23 pesos na lang, as in 23 pesos para mabayaran ko na yung ticket ko para makasakay na ako. Kaso yun nga ayun, kulang ako ng 23 pesos, so kailangan ko pumunta sa bayan ng ng Rojas. Naghanap ako ng ng ATM doon, nag-withdraw ako. Pagbalik ko, wala na. Unfortunately, nakuha na yung yung last slot na yun para sa motorcycle. So kaya nalipat tayo sa Montenegro, which is 2:00 ng hapon yung biyahe. Tapos yun nga, na-delay kami ng 1.5 oras, 3:30 na kami nakaalis. Tapos dumating kami dito, dapat 9:30, yun nga, nandito na kami, pero nandun lang kami, naghihintay lang kami sa sa gitna ng dagat para umalis yung to go. Tapos yun, nung finally nakababa kami, mga 11:50, mga ganun. So yun, ayun ako. Pero at least ito, nandito na tayo. So this is the end of riding day 5. Okay, so kakain muna ako, tapos tulog, tapos bukas Boracay tayo.